Mga Filipino senior citizen, universal social pension, prioridad nga ba ng Administrasyong Marcos? Nabanggit ba ito kahapon sa ikatatlong State of the Nation address ng Pangulo? Halika, ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Kahapon po, katatapos lamang na ginanap ang ikatatlong State of the Nation Address or SONA ng Pangulong Marcos. Araw yan ng Lunes, ika-22 ng buwan ng July 2024 mga ka-vlogs na idinanaos po sa Batasang Pambansa sa Quezon City. At marami po ang napag-uusapan na prioridad ng Pangulo. At isa nga po sa inaabangan or inabangan kahapon itong pagbanggit ng Pangulo sa Universal Social Pension Bill na nasa Senado na ngayon, kung ito ba ay magiging prioridad, ano ang pananaw ng Pangulong Marcos hinggil sa panukalang ito na magbibigay ng 1,000 piso na pensyon bawat buwan sa lahat ng mga senior citizen. Bago po natin yan pag-uusapan kung ano ang resulta kahapon, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on yung notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Mabalik tayo dito sa Universal Social Pension Bill sapagkat isa po ito, no? Isa ito sa inaabangan ng marami nating mga senior citizen. Ako personally, isa ito sa inaabangan ko o inabangan ko kahapon sa ikatatlong State of the Nation Address, ikatatlong SONA ng Pangulong Marcos mga ka-vlogs. Kung ito nga po ba ay nabanggit niya. Kung inyo pong maalala, ang Universal Social Pension Bill ay pasado na po sa Kamara. At sa kasalukuyan, ito ay nasa Senado na para ito po ay pag-uusapan, magkakaroon ng deliberasyon sa hanay ng Senado kung ito ay magiging aprobado ba sa kanila. Kung magiging aprobado po ay ang last part nito ay pirma, no? Pirma ng Pangulong Marcos. At para ito ay magiging isang ganap na batas. At ayon naman po sa panukalang ito, dito sa Universal Social Pension Bill, dito po ay naglalayong magbibigay ng 1,000 piso na muha ng pensyon sa lahat ng mga senior citizen. Wala pong pinipili, kaya ang target po na bibigyan nito ay nasa mahigit na 12 million pesos, no? Unlike ngayon na social pension na under ng DSWD ay para lamang sa mga indigent at ang mga beneficiaryo nito ay nasa tinatayang mahigit 4 na milyong senior citizen indigent lamang. Kaya nga po, malaking bagay itong Universal Social Pension Bill, no, na mabanggit ng ating Pangulong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Kaso nga lang mga ka-vlogs, no, kung inyo pong napanood mula simula hanggang dulo, itong State of the Nation Address, ikatatlong SONA ng Pangulong Marcos kahapon, hindi po ito nabanggit, no? Ang narinig po natin ay about sa mga senior citizen, no? Yung pagdoble ng diskwento ng ating mga senior citizen. Yun po yung narinig natin. Other than that, ay wala pong nabanggit tungkol sa Universal Social Pension Bill. Hindi rin po nabanggit yung ating universal healthcare coverage para sa mga senior citizen. Hindi din po nabanggit, no, ang about sa NCSC. Hindi din po nabanggit yung iba pang mga benepisyo ng ating mga senior citizen. Kaya medyo nakakalungkot lang din po, no, na hindi gaanong nabigyan for me
prioridad sa talumpati itong ating mga senior citizen. Naiintindihan natin na medyo nag-focus ang Pangulo sa ibang larangan gaya ng turismo, agrikultura, pagkain, seguridad sa West Philippine Sea, no? Usapin po sa Pogo, sa usapin po ng edukasyon, no? Sa seguridad ng ating information technology sa ating bansa. So medyo doon kasi nakatuon yung talumpati ng Pangulo, no? Kahit naman medyo saglit lamang ang pagbigkas, no? Pagbanggit sa senior citizen discount. Actually, the senior citizen discount is ano lang naman yan, no? Sobrang konti lang yan na benepisyo para sa mga senior citizen, 20% discount, no? Ngayon dinagdagan ng 10%, and hindi naman po lahat ng mga senior citizen ang nakaka-avail niyan, kasi bago ka maka-avail sa senior citizen discount, ang dami pang pasikot-sikot. Kailangan mo pa magdala ng inyong senior citizen discount handbook, kailangan nyo pa ng limitasyon sa pag-grocery na ganito lang ang halaga per week. So daming daming etche regarding dito sa senior citizen discount na pagdoble. Kaya for me, hindi ito dapat natin ang marinig kahapon sa pagbanggit ng Pangulong Marcos regarding the senior citizen benefits. Ang gusto talaga natin marinig yung pagpasa nitong Universal Social Pension Bill na talagang magbibigay ng pagkapantay-pantay sa lahat ng mga senior citizen, mahirap or mayaman, may kaya or wala, may pensyon o wala. So yun yung inaantay natin, na medyo nakukulangan tayo sa parte na andyan sa usapin ng senior citizen. Nakukulangan tayo sa inilatag na programa. Kulang na kulang talaga. Kaya ano po ang inyong reaksyon, mga senior citizen, regarding dito sa talumpati kahapon sa State of the Nation Address or SONA ng Pangulong Marcos? Kayo din po ba naghahanap ng iba pang mabanggit ng Pangulo gaya nitong Universal Social Pension Bill? No, satisfied ba kayo kahapon sa sinabi about sa mga senior citizen benefits, no? Or nakukulangan ba kayo? Maaari niyo yang i-komento sa comment section na nasa baba. Siguro naman, no, kahit naman hindi gaano na-expand, hindi naging malawak ang talumpati ng Pangulo regarding sa larangan or dito sa hanay ng mga senior citizen, siguro naman ay prioridad pa rin ng Administrasyong Marcos ito mga senior citizen natin, no? Kasi alam naman natin na pirmahan niya na nga yung Expanded Centenarian Act of 2016 na magbibigay ng advance cash gift para sa mga senior citizen na edad 80, 85, 90 at 95 years old sa halagang 10,000 pesos habang nag-aantay sa pagiging centenarian or 100 years old para makatanggap dito sa 100,000 pesos centenarian cash gift plus the letter of felicitation mula sa Pangulo ng Pilipinas. So, I think naman, pro senior citizen pa rin, no, ang ating Marcos administration. Hindi lang siguro na-expand ng maayos yung para sa mga senior citizen, ano, na mga benepisyo kahapon na talumpati niya. Kasi, di ba, kung maalala niyo, before pa ang SONA ay talagang hinimay-himay nila yung talumpati, yung speech, para mapaikli, no, para hindi lalong humaba. So I think yun yung nangyari. Pero sa kabilang dako, no, ang ating pong panghahawakan ngayon, the Universal Social Pension Bill, ay nasa Senado na. Hopefully talaga na suportahan ito ng ating mga senador, kasi ayon naman po sa senior citizen representative, no, senior citizen party list representative, ay talagang hinihingi nila itong pamaskong handog ng mga senador sa ating mga senior citizens sa pamamagitan ng pag-aproba ng panukalang ito. Kaya sana aprobahan, suportahan ng mga senador, no? At maipasa ito, magiging aprobado sa Senado bago pa man matapos itong taong 2024. The best talaga ito na Christmas gift ng Senado, ng Kamara, ng ating Marcos administration para sa ating mga senior citizen. So muli po kahapon,
July 22, 2024 sa ikatlong State of the Nation Address or SONA ng Pangulong Marcos ay hindi po nabanggit ang Universal Social Pension Bill. Pero huwag mag-alala sapagkat ito nga po ay nasa Senado na, and time to time ay magbibigay tayo ng update para naman po ay mabuhayan po ng loob ang ating mga senior citizen na hindi po kasali sa social pension, no? Para makasali na dito sa pangkalahatan na Universal Social Pension. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais na pong sumuporta dito sa aking channel, i-click nyo lamang po yung ating super thanks button na nasa baba. At kung nais nyo maging miyembro, pwede yan mga ka-vlogs, i-click nyo po ang ating join button na nasa baba. Mamili kayo ng mga perks na andyan. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano, no? Na-update tayo sa mga mahalagang pangyayari, mga bagay-bagay na may kinalaman po sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po yung aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Tempawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.